Okay, so yung next part naman na gagawin natin is gagamit na tayo ng tinatawag natin na user input. So hihingin na natin sa user yung pangalan at saka age ng user natin using yung program na gagamitin natin ngayon. So para magawa natin yon, we need yung variable. Sabihin natin let num1, okay? So ang sasabihin natin dito is meron tayong variable na num1 at ang gagawin natin is magpo-prompt tayo, no? Ang sasabihin natin sa prompt natin is enter first number, then semicolon. So mapapansin nyo, nagkaroon tayo ng field dito wherein we can input yung first number natin. Okay? So pabayaan muna natin yan. Ang gagawin natin is kakopy natin to, then paste. Since meron ka ng num1, papalitan mo siya ng num2. And then, second number. So, meron tayo ngayon two inputs, yung first number at saka yung second number. Now, ang gagawin natin next is tatawagin natin si num1, equal natin siya sa tinatawag natin So, equal natin siya sa tinatawag natin na number. So, ibig sabihin, i-convert natin yung input into number. Bakit natin ginagawa yon? Kasi automatic, kapag text field na ganito, kino-consider sila as string. So, ang string kasi ay hindi mo naman mapaplus. Okay? Or mako-compute. So, ang gagawin natin, i-convert natin yung mga string number na yon into number. And then, tatawagin natin si num1 dito. Then, after that is semicolon natin siya. Copy natin ito. Then, paste natin siya. Then, papalitan natin ng num2 at saka num2 ito. Okay? So, after that, ang gagawin natin, ipa-plus or isa-sum natin, kukunin natin yung total. So, sabihin natin, let sum equal kay num1 plus num2. Then, semicolon. Okay, so ang gagawin niyan ay mag-a-add siya ng numbers natin. Kung ano yung nilalagay natin dito, at si num1, ipa-plus niya sa second number natin. Okay, so ang next naman is printing ng output natin. So ang gagawin natin, document.write. Yan. So ang ilalagay natin dito is first number. Then, sa labas niya ng ating quotation, plus natin si num1 plus yung BR natin or yung break line. Then, semicolon. Then, ang gagawin ko ay ikakopy ko na lang siya. Then, paste. Palitan natin ng second number. Palitan din natin ng num2 ito. So, after nyan is kukunin naman natin ay si sum of the numbers. Yan. So, dito, instead na num1, papalitan natin siya ng sum. Okay? So, basically, in-output lang natin si first number, second number, at saka yung magiging total ng two numbers na yun. Okay, so let's say, for example, we enter yung 5. Okay. Okay, so i-reload lang natin siya. So, enter first number. So, enter natin 5. Then, second number, let's say 5. Since addition yan na magiging output dapat natin ay 10 siya. Sum of the numbers ay 10. Okay, so ang first number mo ay 5, second number mo ay 5, ang sum mo ngayon ay 10. So, reload natin para mag-enter ulit tayo ng bagong number. So, number 10, second number natin ay, sabihin natin 5. So, dapat ang total ay 15. So, total natin ay 15. First input, 10. Second input ay 5. So, yun yung example of basic user input using yung prompt natin.